moments. Alam ko maraming makaka-relate dito dahil kahit gaano kayo kasipag na tao, may mga moments na naging tamad din kayo. Aminin. Paggising sa umaga, ito ang isa sa mga hirap kong gawin, lalo na kung wala akong motivation. Yung magsiset ka pa talaga ng alarm para lang magising ka, tapos kapag nag-alarm, panay pindot ng snooze button. Sasabihin mo pa sa sarili mo na, 5 minutes muna. Yung 5 minutes mo, naging 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, hanggang sa magising ka na lang na hindi pala totoo na may gusto din sa'yo yung crush mo. Ang hirap iwan yung kama mo na pinainit mo overnight. Kung pipilitin mo naman gumising, parang gumagalaw ka in slow motion. Parang bumigat yung katawan mo. Kaya sobrang bilib ako sa mga tao na basic lang sa kanila gumising ng umaga. After mo pilitin yung sarili mo gumising, ang susunod na nakakatamad gawin ay maligo. Nung nag-aaral pa ako, nakakatamad maligo sa umaga. Malamig kasi sa lugar namin, kaya matik yan, malamig ang tubig. Hindi rin ako basta-basta pwede magpainit ng tubig kasi nagtitipid kami sa gas. Kaya dati kapag tinamad ako maligo, babasahin ko lang yung buhok ko para kunwari naligo ako. Dugyot ang potek. Nung elementary ako, ang daming hindi nagne-nail cutter sa klase. At isa na ako doon. Kaya yung teacher namin noon, nagche-check ng kuko bago mag-umpisa ang klase. Talagang isa-isa niya kami chine-check. Pag nakita niyang mahaba ang kuko mo, papaluin niya yung kamay mo gamit ang ruler stick. Kaya ang ginagawa ko bago pa lang siya makapunta sa akin, kinakagat ko na yung kuko ko para kunwari, nag-nail cutter ako. Kadiri ang potek. Kaya kayo mag-nail cutter kayo bago pumasok. Assignment sa school. Nung elementary ako, ang sipag ko gumawa ng assignment. Pero pag tungkol ko ng high school, bigla akong tinamad. Kapag matagal pa yung deadline ng assignment, mas lalong hindi ko ginagawa. Kasi ang mindset ko dati, matagal pa naman yan. Bukas ko na lang gagawin. Hanggang sa dumating na yung deadline, wala pa rin akong natatapos. Ang diskarte pa na pinaggagawa naming mga tamad nung high school, gagawin namin yung assignment mismo sa araw ng deadline. Kapag hindi namin alam yung ilalagay sa assignment, magmamakaawa kami sa mga gumawa ng assignment na pakopyahin kami. Kapal ng mukha, di ba? Swerte mo na lang kung may kaibigan kang matalino na okay lang pakopyahin kang tamad ka. Magdala ng bag sa school. Elementary days ulit, ang sipag ko magdala ng bag na puno ng notebook at libro. Pero nung high school, tinamad na ako magdala. Ang ginagawa naming mga tamad na estudyante, iniiwan na lang namin yung mga notebook at libro namin sa school kahit alam namin yung risk na baka mawala. Ang dala lang namin pagpasok sa school, ballpen at papel. Kaya wag na ninyo gagayahin, lalo na sa public school kasi kapag nawala yung libro, ay need yung palitan yan or else hindi kayo makakapagpirma ng clearance. Paglinis sa classroom. Hindi naman talaga ako masyadong tamad maglinis sa classroom. Pero kapag nakita mo yung mga barkada mong mga bad influence na inaantay ka sa labas para tumambay, bigla kang tatamarin. Magsesenyalis pa yung mga yan na mag-swimming sa ilog, mag-computer, mag-basketball, mga ganyan. Paggamit ng damit na hindi mo naman gusto dahil tinamad ka maglaba. Ang paglalaba kasi guys, ay para lang yan sa mga babae. Hindi dapat kaming mga lalaki ang pinaglalaba. Anong babae sinasabi mo dyan? Maglaba ka doon, sakto umuulan. Gamitin mo yung tubig ulan para makatipid tayo sa tubig. Ang hirap-hirap maglaba Pagkatapos mo maglaba, tupiin mo na din tong mga damit nyo. Nakita ko yon. Kunin mo yung mga yon. Tupiin mo ng maayos. Pati pagtupi ng damit, tinatamad kayo Pagpalit ng damit bago matulog. Na-experience nyo naman siguro yung sobrang pagod galing sa trabaho o galing sa mahabang biyahe, di ba? Ito wag na wag kayong dederecho sa kama nyo dahil once na humiga na kayo, nako, tatama rin na kayo magpalit ng damit. Na-experience ko to nung athlete pa ako. Bugbog sa training, babiyahe pa, kaya pagdating sa bahay, derecho tulog talaga. Minsan nga wala nang kain-kain Pagluto ng ulam. Nakakatamad magluto ng ulam kapag sobrang gutom ka. Ang masakit pa kapag hindi ka nila tinirhan ng ulam. Ma, anong ulam? Wala na, magluto ka na lang dyan. Hindi! Nung nauso na ang food delivery, minsan nakakatamad magluto. Lalo na kapag nag-check-in kayo sa hotel or nasa resort kayo. Mas gusto mo na lang magpa-deliver kaysa sayangin yung oras mo magluto. Ang nakakatawa nga lang sa mga food delivery, kapag gutom na gutom ka tapos ang hirap buksan ng packaging.
Dahil tinamad ka na kumuha ng gunting o kutsilyo para pambukas, pinunit mo na lang yung packaging. Ang isang nakakatamad na gawaing bahay ay ang paghugas ng pinggan. Ito talaga yung isa sa mga tinatamad akong gawin maliban sa paglaba. Kasi okay lang naman kung sarili kong pinagkainan lang ang huhugasan ko. Pero may mga kasama ka sa bahay na iiwan talaga yung pinagkainan. Nakakainis na nakakatamad, di ba? Pero guys, kapag ikaw yung tambay na palamunin sa bahay nyo, wala tayong karapatan para tamarin maghugas ng pinggan. Dahil yan na lang ang tanging maiaambag natin. Oy. Long time no see, my... Long time no see, my friend. Kasali tayong medyas. 3 buwan na at hindi mo pa rin ako pinupulot para labhan. Sorry, nakalimutan ko. Hoy, nakalimutan? Hindi mo ako nakalimutan, araw-araw mo akong nakikita. Tinatamad ka lang pulutin ako. Wala kang puso. Sorry na, saan na ba yung partner mo? Wala na siya at pinagbahayan ng gagamba dahil sa kapabayaan mo. Nani? Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Ura! Panaginip lang pala yun. Kala ko totoo. Jen, bumili ka nga ng suka sa tindahan. Uy, bumili ka daw ng suka, sabi ni Mama. Ha? Bakit daw ako? Kita mong nanonood ako dito eh. Baka ikaw yung inuutusan. Sa akin mo na naman pinapasa. Ikaw nga daw. Kapag yan, di totoo ha. Sige na, dalian mo, baka magalit si Mama. Ma, ito na yung suka. Oh, bakit ikaw ang bumili? Si Kuya yung pinapabili ko ah. Sabi ko na nga ba, ikaw yung pinapabili. It's a prank! Jen, pakitapon nga tong basura. Schedule natin ngayon. Kobe! Saan na ba yung remote ng TV? Andyan ka pala ha? Alright, nood muna ako ng Gen Animation. Sis, tara sa second floor. Bili lang ako ng earphone. Tara! Uy, saan ka pupunta? Hello? Gagamit ng elevator, of course. Elevator? Second floor lang naman tayo, diba? Gumamit na tayo ng hagdan. Arte naman ito. Ayoko, tinatamad ako. Tsaka, ano pang silbi ng elevator, diba? Ay nako, para sa hagdan lang eh. Tamad-tamad mo talaga. Bahala ka dyan, sis. Magpakapagod ka dyan sa hagdan. Basta ako, mag-elevator ako. Alam mo sis, nadadamay ako sa katamaran mo. Pagpigil ng ihi, nakakatamad pumunta sa CR, lalo na kapag cuddle weather. Yung todo pigil ka sa pag-ihi mo kasi sarap ka na sa pagtulog. Lagi nangyayari sa akin to eh. Aantayin ko talaga na hindi ko na mapigilan yung ihi ko tsaka ako pupunta ng CR. Pero guys, huwag kayo lagi tamarin umihi kasi tataas daw yung risk na magkaroon tayo ng UTI. Pagbili sa store gamit ang motor. Nung first time ko magkaroon ng motor, medyo tinamad ako bumili sa mga store na medyo malayo pero nalalakad naman. Pag bibili ako ng gasul, talagang sinasakay ko pa sa motor ko. Hindi katulad dati na talagang bubuhatin ko yung tangke papunta sa store at pabalik ng bahay. Dati, ang payat mo pa dahil may exercise ka pa sa kakalakad at kakabuhat kapag bibili sa store. Pero nung nagkamotor ka na, bigla ka na lang nagkabilbil. Pag-chat sa mga tao sa bahay nyo, kahit nasa iisang bahay lang kayo, yung imbes na pupuntahan ka para tawagin, i-chat ka na lang sa messenger. Uy, kain ka na daw. Sabi ni Mama, baka maubusan ka ng ulam. Uy, tirhan nyo ko, tumatay pa ako eh. Kadiri ka talaga. Tao po! Hayop po! Alien po! Shaki delivery po! Uy, andyan na yung parcel ko. Kanina pa ako dito, sir. Hindi kayo sumasagot sa tawag ko. Tamad po ba kayo sumagot sa tawag? Ay, sorry po, hindi ko lang napansin.
Next time sir ha, huwag tatamad-tamad sumagot sa tawag. Kawawa po kami mga nagdi-deliver. Matagal kami nag-aantay sa labas. Ito na parcel nyo. Thank you po. Pwede po magbayad sa cash, G? Bakit? Tinamad ka ba mag-withdraw sa ATM? Ay, hindi po. Nakalimutan ko lang po mag-withdraw. Sige na, dagdagan mo na lang. Ako na magpapaka-cash out niyan sa tindahan. Ang sipag mo mag-add to cart. Ang tamad mo mag-withdraw. Lo, nasabihan pa ang tamad ni Kuya. Alright, matetesting ko na tong binili kong gaming chair. Tss, manual. Pang-week lang ang bumabasa ng manual. Parang may mali ah. Saan na ba yung manual? Sabi ko na, tamad kang tao eh. Pati ba naman manual hindi mo binabasa? Pabida ka ba? Lah, bakit andito ka pa kuya? Tapos ka na ba mag-deliver? Gusto ko lang i-confirm kung talagang tamad kang tao ka. Lah, si kuya, umalis na nga kayo dito. Pati buhay ng ibang tao, pinapakialaman nyo. Talaga? Concern lang ako sa mga tulad mong tamad. Pagbasa ng contract, nung naghahanap ako ng work dati, hindi ko binabasa yung mga kontrata. Basta ang nasa isip ko lang, basta tanggap na ako. Kailangan ko na ng pera. Pero ngayon na medyo nagmamature na tayo, nagbabasa na ako ng mga contract. Kasi napaka-importante, lalo na kung nagka-problema kayo ng client mo. Mamaya pala, kulang yung binayad sa'yo. Hindi niya sinunod yung nagkasunduan nyo sa kontrata. At dahil nga may kontrata, pwede mong ireklamo yon sa client mo. Pagbasa ng terms and conditions. Kailangan ko ng libreng antivirus. Makapaghanap nga. Uy, ito, mukhang magandang antivirus. Terms and conditions? Napakahaba naman ito. Accept na agad. Uy, ito, mukhang magandang antivirus. Terms and conditions? Napakahaba naman ito. Accept na agad. Nani? Paglakad ng documents, tulad na lang ng pagkuha ng birth certificate. Dati, hindi pa uso yung pagkuha ng mga documents online. Talagang pupunta ka pa sa office para pumila. At alam nyo naman dito sa Pinas, bago mo makuha yung mga yan, napakadaming proseso. Ang masakit pa dyan guys, ay kapag kota na sila, sayang yung pagpila mo. Ewan ko, basta tinatamad ako sa paglakad ng papeles. Kahit nga yung pagparehistro ng motor, nakakatamad. Pero ngayon na malaki na tayo, no choice. Kailangan nating tiisin kahit nakakatamad. Kasi kailangan natin yan sa buhay. Buti na lang, pwede na makuha yung ibang nilalakad natin through online. I-deliver na lang sa bahay nyo. Sana dumating yung araw na madali na lang ang proseso sa paglakad ng papeles tulad sa ibang bansa. Marami pang dahilan kung bakit tayo tinatamad. Gaya na lang kapag may lakad ka tapos biglang umulan, bigla ka talagang tatama rin. Kapag sobrang init naman sa labas, nakakatamad din lumabas. Kayo, anong tamad moments nyo sa buhay?